Natin yung mga tinuro sa atin ng Panginoon. Amen po, no? Sabi po ng tagapagturo, those time po, yung mga panahon po na yun ay nagaganap na ng kalooban para kay Jesus. At mababasa po natin, napakinggan po natin sa turo ng ating ng kapatid na kung paano pinahirapan ng Panginoon. At this topic po, yung topic po is the second to the last word of Jesus Christ. Amen. Sabi po dyan, tiniya siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo nga ang iyong sarili at pati na ikaw. Ngunit pinagsabihan ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparasuhan din tulad niya. Sabi po, tama lang na tayo parasuhan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginagawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghahari ka. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Amen? No? Bilang isang normal na tao po, bilang isang tao, ang sarap po na kapag may nakakaalala sa atin. Amen? Di po ba yung puso nyo nagagala kapag may isang tao na alala yung birthday mo? Amen po, no? What if pa, kapag yung Panginoon, yung naalala ng Panginoon yung pangalan mo. Amen po, no? Sabi po dyan sa talata po, sabi po dyan, may dalawa pong, bago po ipako si Jesus, nung pinalaya po si Barabas, at si Jesus po yung ipapako sa krus, may dalawa siyang kriminal na kasama. At sabi po sa Bible scholar po, yung pangalan po ng isa doon is si Hestas. Yung siya po yung nag-insulto sa Panginoon na kung ikaw nga yung Diyos, bakit hindi mo iligtas yung sarili mo at iligtas mo na rin kami? At yung isa po, si Dimas, kung saan nagsabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Sabi po, makikita natin na hindi lang yung Panginoon yung nakapako, kundi may dalawang kriminal din. Sabi po, at sabi pong pag-aaralan, yung dalawang kriminal na nakasama ni Jesus. Amen. Amen po, no? Sabi po dyan, nangyayari na, sa tinuro ng kapatid natin kanina, nangyayari na nakakalungkot yung mga taong pinagaling ng Panginoon, yung mga taong pinaglingkuran ng Panginoon. Siya pa yung nagsabi, palayain si Barabas at ipalit si Jesus upang ipako sa krus. At isa po sa magandang karakteristik po ng Panginoon, kahit sukdulan na yung kasamaan mo, kahit sukdulan na yung kasamaan ng ugali natin, kahit ikaw na yung pinakamasama sa mundo, still, hindi ka pa rin niya pinabayaan. Amen. Niyakap ka pa rin niya. Amen. At iyon po yung hindi matatawaran na pag-ibig. Amen. 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 Sa atin pong panimula po sa atin, sabi po dyan, and Jesus replied, I assure you, today, you will be with me in a paradise. Yan po, sa mga naunang versikulo po, makikita natin na si Hestas po, minak niya si Jesus. They are mocking Jesus. Amin po, 2 beses po tinanong si Jesus. Una po yung mga kawal, na kung siya ang hari, bakit hindi niya iligtas yung sarili niya? At yung pangalawa po ay, yung kasama po niyang nakapako sa krus. Dahil po, sabi po, they're mocking Jesus. Bakit kaya hindi niya iligtas yung sarili niya? I mean, mapapatanong din tayo, oo nga no, makapangyarihan naman yung Panginoon. Kaya niyang patigilin yung bagyo eh. Kaya niyang pakainin yung 5,000 tao. Pero bakit siya na yung nasa krus ng Kalbaryo, bakit hindi niya kaniligtas yung sarili niya? Amen. Na ibig sabihin ba nito ang Diyos ay mahina? Amen. Hindi po. Mali-mali po yung kaisipan natin na ang Diyos ay mahina. Amen. Amen po. Kaya-kaya niyang iligtas yung sarili niya, pero hindi niya ginawa. Amen. Hinayaan niyang kutyain siya ng kawal at ng isang kriminal. Amen. Sabi po dyan, kaya niya ginawa yun kasi naganap na papahirapan ang Misaya. At kadahilanan po na hindi niya niligtas yung sarili niya, amen, para sa atin, amen, at sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen po, nangyari na ang magaganap kung saan yung dugo ng Panginoong Jesucristo ang tutubos sa lahat ng kasalanan natin, na dapat tayo ang magbabayad, amen, amen, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin, para tubusin tayo sa kasalanan. Amen po, no? They are mocking Jesus without knowing na through His blood, lahat tayo ay naligtas. Amen po, no?
Sabi po dyan, sa pangalawa pong puntos, he realized that Jesus was innocent. Sabi po dyan, ngunit pinagsabihan ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay paparusahan din tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginagawang masama. Amen po, no? Nakita po ng isa po sa magnanakaw na si Jesus ay inosente talaga. At makikita natin na kung paano na-rebuke ni Dimas si Hestas na isang magnanakaw na kasamahan niya. Bakit po? Kasi alam niya na ang Panginoong Yesus ay inosente. At sabi po dyan, no, yung isa pong magnanakaw, nag-confess siya na tama lang yung parusa sa kanila dahil sila talaga ay makasalanan. Pero nakita po ng isang magnanakaw na yung Panginoon na kasama nila is perfect and holy. Amen. He is a righteous man. At naniniwala po si Dimas doon na he believed that Jesus was innocent. At sabi po, hindi lang po yun yung alam niya. Amen. Alam niya na maghahari yung Panginoon. Naniniwala siya na after his death, maghahari ang Panginoon. Amen. Ibig sabihin po, naniniwala siya. He acknowledged Jesus. Sabi po dyan, he accepted Jesus Christ. After saying po na makasalanan siya, at alam niyo po yung maganda po na sinabi dyan, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Ayun po ay nangangahulugan po na gusto niya na tanggapin yung Panginoong Jesucristo. After saying na makasalanan siya, he want to be with Christ. Amen. Na maalala siya ng Panginoon at he acknowledged Jesus Christ. Sabi po dyan, he want to be with Jesus. At nung sinabi po ng Idemias o ng kriminal na alalahanin siya, ano po ang naging tugon ng ating Panginoon? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. Sabi po dyan, sinabi ko sa iyo, sasama kita sa paraiso. At yun na po, ang huling pangalawang salita ng Panginoong Jesus na kung babasahin po natin yan, sa dinami-dami na ibinatong pangungutya sa Panginoong Yesus, sa dami-daming pang-aalipusta na binalik sa Kanya, hindi po siya tumugon doon, di ba? Pero dito po, tumugon siya sa taong gusto siyang maalala. Amen? Tumugon ng Panginoon sa gusto siyang maging tanggapin siya. Amen po. At hindi lang po basta-basta tugon yun. Amen. Ang sinabi po ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sabi po sa Bible Scholar, the word Jesus used for the word paradise or paradisus, which means po a park like Eden. Or sa madaling salita po, a place of future of happiness. Amen. Imagine po nung isasama ka ng Panginoon sa lugar kung saan wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan, wala ng kagutuman, wala ng pagtatangis, kung saan puro kasayahan na lang, kagalahan na lang, at tayo po ay nag-aawit at nagpupuri doon. Amen. At sabi po doon, one thing I learned is, once we seek the Lord, once we said to the Lord na, Lord, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Amen. Tutugunin niya ba tayo? Amen. He surely does. Amen po. At in the end point lang po, na pinakita po sa atin ng Panginoon na, once you acknowledge Jesus Christ, amen, na kahit ikaw pa yung pinakamakasalanan, na kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao, kahit ikaw pa yung pinaka-worst na tao sa mundo, once you confess your sin, kapag sinabi mo sa Panginoon yung mga kasalanan na nagawa mo, at inamin mo sa Panginoon na makasalanan ka at hindi mo kayang tanggalin yung kasalanan na yun, at nagbago ka sa pamamagitan ng Panginoon, tinalukiran mo to at tinanggap mo ang Panginoong Hesus na yung tagapagligtas. Amen. Magre-reflect po sa iyo yung Panginoon ang sasabihin niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Purihin po ang Panginoon.